So mga banateros, kamusta? Isang mabiyayang araw sa ating lahat. At eto, nandito pa rin tayo sa Bulubundukin. So makikita nyo, nasa likod ko ay mga panggatong, no? So dito kasi gagawa tayo ng ano dito. So marami kaming project dito ng aking amahin. Ngayon, eto pag-uusapan ho natin etong balita na etong si Marcos Jr. sa sobrang hindi na ho talaga kaya ng kanyang karamdaman, ang trabaho ng isang pangulo, ay siya po ay papalitan na. Ngayon, sino kaya ang papalit dito kay Marcos Jr.? At ito pang isang malupit na balita, ila-live coverage ang pagpapa-check up kay tawag dito, kay Marcos Jr. And hindi ko lang alam kung gaano ka-sure yan, pero yan po ang panawagan ng mga Pilipino na i-live coverage etong pagpapa-check up kay Marcos Jr. Dahil nga, 'di ba, kumalat yung chismis na siya ay stage 4 cancer na, siya ay nagsusuka ng dugo or dumudumi po ng dugo. So, yan po yung mga bali-balitang kumalat nung nakaraan lang, no. At ngayon, may palabas pa silang ginawa na nasa St. Luke's daw. Pero ayon sa mga source at ayon sa mga eksperto, politics expert, eto daw si Marcos Jr. ay nasa ibang bansa at doon daw nagpapa-check up, no. So grabe yung mga grabe yung mga nangyayari ngayon na mga balita. At eto nga, no, yung patindi na krimen sa Pilipinas. At etong si John Vic Remulla ay nagsagawa ng batas na hanggang 10 or bawal nang uminom. Bawal nang uminom sa sa labas ng bahay. Yung alas 10 ata hanggang alas 10 na lang yung mga video, okay? No? So huhulihin ng pulis. So doon naman sa point na yon, wala naman ho tayong doon, wala naman hong kaso yun, no? Maganda naman ho sana talaga yun. Kaso, ang mahirap kasi dito sa ganitong sitwasyon, mga banateros, mga kabiyaya, mas inuna pa nila yung pagpapatupad ng ganyan kaysa ipatupad na pababain or mawala yung drugs dito sa Pilipinas. Shoutout nga pala sa damit ko, Sir Jack versus versus everybody. Yan, shoutout sa mga gustong umorder nito, tanungin niyo na lang si Sir Jack. So ngayon nga, etong ginagawa ni Remulla ay marami ding hindi sumasangayon kasi sabi nila mas inuna mo pa yung mga nagiinom sa lansangan kaysa sa mga drug lord, drug pusher or user, 'di ba? So ito ay isang malaking na naman. Alam naman natin na itong mga Remulla ay nagpapasiklab dahil alam niyo yun na may planong tumakbo bilang presidente sa 2028 election. So kaya ngayon ay nagpapasiklab ito para siyempre mapansin ng taong bayan at mapansin din makilala siya, no? Pero alam naman na natin na itong mga ganitong sistema ay nagmula lamang ito sa Davao. Itong mga korpyo, bawal uminom sa labas, bawal ang nakahubad. So maganda naman din talaga yun. Kaso nga lang, ang punto kasi, ang gusto kasi ng taong bayan, dapat unahin nyo yung drugs or isabay nyo. Pagsabayin, di ba? Pagsabayin na pababain ng krimen sa Pilipinas, pagsabayin mawala ang droga sa Pilipinas, pagsabayin niyang bagong batas ngayon na may korpyo na, bawal na uminom sa labas ng bahay, sa kalsada, bawal maghubad, makitang nakahubad. Sa tutusin, mas maganda nga kung pati sigarilyo nyo na rin, idamay nyo na. Ako, nag-iossi ako pero gusto ko na bawal na rin ng sigarilyo, na magsigarilyo sa labas. Ikaw, mag-yossi ka kung gusto mo doon sa loob ng bahay.
Pero sa labas bawal na. So ako, pabor din ako dun. At wala tayong wala tayong problema dun. At eto na rin, pag-usapan na rin ho natin ito mga banateros, itong mga video na inilabas ng attorney, ng lawyer po ng 18 Marines na si Attorney Baligod. Kung di ako nagkakamali sa kanyang pangalan. Napanood na po natin, no? Napanood na po natin yung mga video kung habang hinahakot po ang mali-malitang pera at dinadala habang hinahakot or ikinakarga sa helicopter etong mali-malitang pera, no? So hindi pa natin napapanood yung video na paano mag-deliver sa mga bahay-bahay ng mga congressman, ng mga kilalang personalidad, mga politiko. So siguro meron pa silang video na mailalabas na ganyan. So doon, ang pinagtataka lang ho natin, may picture na, may video. Kasi dati sa picture, sabi nila edited daw. Diba? Edited daw yung picture. So kesyo, edit daw, hindi daw yung totoo, hindi daw matibay yon na ebidensya. Ngayon na naglabas ho ng video etong kampo ng 18 ex-Marines, wala pa rin pong galaw etong Senate Blue Ribbon Committee. No, etong Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng chairman na si Senator Ping Lacson at ni Senate President Vicente Tito Soto. Magtataka lang tayo kasi nga bakit biglang na-stop ang Senate Blue Ribbon Committee na samantalang sila dapat yung mga unang mag-imbestiga dito sa isyung to. Na ngayon kumpleto na kasi may video na, di ba? Oh, lumabas na rin yung 18 Marines at meron pang mga iba pang lalabas. Pero yan yung pinagtataka natin na bakit hanggang ngayon wala pa rin. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin inaasikaso. So doon na rin tayo lubusang nagtataka na eto na yung hinahanap nyo, may ebidensya na. Ano pa bang kulang na ebidensya? Kasi nung lumabas ang 18 Marines, wala kayong pakialam. Nung nagpakita ng ebidensya ang 18 Marines ng mga picture kung saan dinala yung mali-maliit ang pera, hindi nyo pa rin pinakialaman. So ngayon, naglabas na ng mga video etong attorney, etong kampo ng 18 ex-Marine, ng 18 Brave, wala pa rin pakialam ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kailangan na rin natin tanungin etong si Senator Ping Lacson na totoo ba na pati ikaw ay nakinabang sa mali-malitang pera na bakit ayaw mong imbestigahan to? Ano ang kinakatakot mo na ba't ayaw mong imbestigahan etong mali-malitang pera? Hindi katwiran yung hindi katwiran yun na masasabi mo nyo na walang pagkukulungan sa 18 ex-Marine kung sakaling makontempt sila. Tsaka bakit mo agad sasabihin na makontempt na hindi pa nga kayo nag-iimbestiga, hindi pa kayo naghaharap, o hindi pa nadadaan sa hearing, di ba? Hindi pa naidadaan sa Senate Blue Ribbon Committee. So ano yun, parang mala Professor X na nahuhulaan mo na agad ang mangyayari. Pinamumukha nyo sa amin na sinungaling agad ang 18 ex-Marine. Isa hong malaking kagaguhan yan. At eto, nawala na rin tong issue na to, yung Cabral Files. Diba? Asan na yung Cabral Files? Bakit hindi pinapansin ang Cabral Files? Kasi pwede yung pagdugtong-dugtongin Cabral Files, 18 ex-Marine. Unang-una dyan yung 2025 BICAM report na may mga blanco na inilabas ni Pangulong Duterte. Idugtong na natin to lahat doon, lahat yan. Diba? So bakit ngayon parang ano na nangyayari? Sa sobrang dami na, sa totoo ayaw ko nga dapat talaga mag-focus dyan sa kalagayan ni Marcos Jr. Ayoko mag-focus dyan kasi wala naman tayong mapapala dyan. Kung mamatay siya, edi good luck, sabi nga ni Bibi Sara. Diba? So,
Ang punto lang natin dito marami na rin tayo mga kababayan na nakalimutan. Marami na tayong mga nakalimutang mga dapat nating alalahanin, dapat nating pagtuunan ng pansin. 'Di ba? Nakapokus tayo dito sa isang issue tapos ninanakawan na pala tayo sa 2026 national budget. So grabe no? Grabe yung mga pangyayari ngayon at talagang halatado nyo na kung sino yung mga magkakampi at kung sino yung mga tinatawag na bataan ni Marcos Jr. At isa na nga yan si Senator Ping Lacson. Doon naman sa ito nga yung sinasabi nila na live coverage etong pagpapa hospital ni Marcos Jr. So kayo ba mga banateros, mga kabiyaya, tanungin ko kayo ba ay pabor na i-live coverage ang pagpapa-check up ni Pangulong Bongbong Marcos? Kasi kung sa simpleng pagpapa-drug test nga hindi niya nagawa, paano pa kaya to? 'Di ba? Kung talagang gusto nilang matigil yung chismis na to, etong chismis na to na may sakit siya at malapit na siyang mamaalam, mas maganda nga talaga siguro na i-live coverage nila. Ilabas nila sa iba't ibang network. Katulad ng ABS-CBN, TV5, 1PH, GMA News, yan pa yung Net25, ang SMNI, isa din yan na pwedeng mag-coverage, di ba? So, bakit ayaw nilang gawin? Sinasabi nila wag daw maniwala sa mga fake news. Marami daw fake news na nangyayari. Marami palang fake news na nangyayari at gusto nyong maiwasan yun. Di sana suplakin nyo or supalpalin nyo. At ang pang supalpal na dapat nyong gawin doon, yun nga, yung magpa-check up kayo ng live. Diba? Ang masakit nga lang dyan, nung drug test nga hindi ginawa. At sabi pa nga ni Marcos doon hindi nga daw sukatan yun sa pagtitiwala ng taong bayan yung drug test na yan. So paano pa kaya dito sa kanyang karamdaman? Magpapadrug test kaya siya dyan. So yan ang isa pang may posibilidad, may na malabong mangyari. Hindi ko alam bakit ano ba to, may trauma ba si Marcos Jr. sa pagpapa check up? Ano bang meron, 'di ba? Anong meron doon sa pagpapa-check up na hindi nila mailabas-labas? So yung tao tuloy, kapag nakarinig ng balita na oy si Marcos Jr. patay na, oy si Marcos Jr. critical. Ang gagawin ng palasyo, sabi nila fake news, pero wala silang pinapakitang ebidensya na totoo, na fake news yung mga bali-balita. Kagaya na lang yan, di ba? Kagaya na lang nito. Kagaya na lang nung mga lumabas na video ngayon sa araw ng Kagitingan. Ang daming lumabas na mga video na halos kaparehas nung una. Pati yung inilabas na rin yung mga upload nung 2024 tsaka 2025. So parang halos tugma. At maraming mga netizen na nagsasabing ito ay isang edited lamang, isang scripted. Sabi ko nga sa inyo, ako, kaming mga vlogger, hindi ko lang alam kung lahat pero kaya naming i-live yung matagal ng video. Kaya namin yun, napaka-basic ho nun. Hindi na katakataka or hindi na mahirap gawin or parang hindi na imposibleng gawin yung mga ganong gawain na yung old video pwede mong i-live, pwede mong pagmukaing ngayon nangyari. No? At isa pa nga sa mga napansin doon, sobrang payat ho ni Marcos Jr. doon sa interview nila ni Auntie Claire, tapos doon sa araw ng Kagitingan, ang taba ni Marcos Jr. Ang masaklap pa nito, salamin lang yung pinagkaiba. Diba? Salamin lang yung pinagkaiba ng video nila. No? So, at marami ding pagkakaparehas, katulad na lang nung Amerikano na nakasuot ng blue na salamin, halos parehas din lang nung nangyari nung 2025.
So dahil nga dyan sa mga nangyayari ngayon, mas kumalat pa yung issue, mas lumagana pa. Ngayon, ang masakit dito, walang sagot. Ang pinakamasakit dito, walang sagot or palagi na lang sinasabihan ng administrasyon na fake news daw yung mga bali-balita na yan. So kung fake news pala, edi supalpalin nyo. Magpakita kayo ng sapat na ebidensya, katulad nga niyan, i-live coverage nyo or magpa-check up si Marcos Jr. sa St. Luke's o saan man gusto niya, kung kahit sa Amerika, pero naka-live. Ipakita niya, 'di ba? Napaka-basic nun. Eh, ba't ayaw gawin? Bakit hindi magawa? No? Bakit hindi kayang gawin niyang ganyang bagay? Anong meron? 'Di ba? Anong meron na anak ng timang na magsasalita ka ng fake news doon sa isang balita mapatungkol doon sa presidente, wala ka naman pinapakitang ebidensya. So paano namin papaniwalaan yun? Ayun yung masakit dyan. Paano namin papaniwalaan yung mga ganung bagay na sinasabi nyo? Wala naman kayo pinapakitang ebidensya sa amin. Kaya dapat dyan, i-live coverage ng iba't ibang mga network ang pagpapacheck up ni Marcos Jr. Tapos, napakadali nun. 'Di ba? Hatakin niya lahat ng media, sunod-sunuran naman sa kanya yung ibang mga mainstream media ngayon. 'Di ba? Sunod-sunuran naman sa kanya . So isang salita niya lang dyan, hali kayo rito sa hospital na to. I-live coverage nyo tong pagpapacheck up ko. 'Di ba? Ganun kadali. Kayang-kaya ng administrasyon niyan para matapos na tong issue na to. Na mapatunayan ng administrasyon na talagang healthy si Marcos Jr. Para matapos na tong issue sa mga colostomy bag, si stage 4 cancer, stage 4 colon cancer, pagsusuka ng dugo, yung meron pang bago ngayon, nahimatay daw. May kumakalat na mga video ngayon na inaalalayan si BBM na parang natumba. So hindi ko rin masyadong sinakyan yun kasi mukha namang AI, di ba? So, pwede rin maging patibong nila yun para may makasuhan na naman ng mga vlogger, lalong-lalo na sa mga DDS. So, ganun lang kadali ang gagawin ng administrasyon para matapos tong issue na to. Yun nga, yung pagla-live coverage ng pagpapacheck up ni Marcos Jr. At ito pa, idamay na rin natin to mga banateros, mga kabiyaya. Etong magiging kalagayan ni Vice President Sara Duterte. At lalo na ngayon na may umuugong na balita na etong si Marcos Jr. ay malapit na talagang mamatay dahil sa sakit niya. Dahil nga po dyan, mas talagang grabe po ang maaaring mangyari kay BP Sara na wag naman sana, hindi natin pinapanalangin. Sa oras kasi hindi, ako naniniwala ako na hindi nila kayang patagalin na kung halimbawang mamatay si Marcos Jr., hindi nila kayang patagalin ang pagtatago nito. Kasi 'di ba may nasagap tayong balita galing sa Congress na malala na nga daw talaga at gusto na lang matapos yung termino. Kaso pag hindi kinaya ni Marcos Jr., sino ang papalit? Mamaya, kukwento ko rin sa inyo. Ngayon, hanggang palala ang karamdaman ni Marcos Jr. Padelikado din ang kalagayan ni BP Sara Duterte. Bakit ko ba nasabi? Unang-una, sa oras na mamatay si Marcos Jr., hindi nila maitatago ng panghabang buhay. Hindi nila maitatago ng ilang buwan or ilang taon at uugong talaga yan. At kapag nalaman ng taong bayan yun, malamang sa malamang, ito na yung simula ng pag-aaklas or paglabas ng taong bayan para ipanawagan na ihalal or iupo si BP Sara Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Ganun ang mangyayari dyan. Ngayon, para maiwasan yung ganung pangyayari, itatago nga nila. At may isa pa silang pwedeng gawin. Yun yung pagpapapatay kay BP Sara Duterte. Pwede nilang gawin yun mga banateros, mga kabiyaya. Para kung sakali man
na mawala nga talaga si Marcos Jr., ang papalit diyan si Soto o kaya si Romualdez. Or kung sino man ang kung sino man yung papalit. Ngayon may balita nga, 'di ba? Na etong si Recto, si Ralph Recto, the Batman, ay siya ang hahalili bilang presidente ng bansa natin. O ito, basahin natin ha, ang post ng Abante News. Recto hindi mag-o-oath taking pero papalit sa pwesto bilang presidente ng Pilipinas. Biruin niyo yan, hindi mag-o-oath taking. At ang pinakamalala dun, kung tanginang yan, si Recto pa ang ipapalit na bilang presidente. Ganun kalala. Dahil kung halimbawa man totoo itong balita na to na si Recto nga ang ipapalit or hahalili bilang presidente ng Pilipinas kay Marcos Jr., mapapaisip talaga tayo niyan na hindi na kaya or malalang malala na ang karamdaman ni Marcos Jr. Biruin mo, 'di ba? Kung wala ka namang karamdaman, kung kaya mo namang katawan mo, ba't mo kailangan halili? Tsaka, unang-una, napakadelikado nito. Nagkasakit ka lang or wala ka namang matibay na dahilan. Kahit na may matibay kang dahilan, hindi mo dapat ipagkatiwala ang bansang Pilipinas sa hindi naman aprobado ng buong Pilipino na tao. Katulad ni Recto. Isa rin to si Recto sa hate, sa kinakabwisitan ng mga Pilipino. Tapos dyan nyo ibibigay yung pwesto bilang presidente. Nakakagago na ho yan. Sobrang pangwawalang yan naman na ho yung ginagawa nyo. Kung talagang hindi nyo na kaya kung talagang hindi na kaya ng katawan ni Marcos Jr. nagampanan ng saang responsibilidad ng isang presidente, bumaba na siya sa pwesto, no? At si Vice President Sara Duterte nang maging presidente ng Pilipinas. Hanggat may ilang pondo pa tayong natitira. Ang masama pa nga nito, may mga bali-balita na sa oras na mamatay si Marcos Jr. ay sisimutan talaga daw tayo ng pondo. Kukunin nila lahat. Biruin nyo yun. Kaya ito malaking sobrang laking sakripisyo ang gagawin ni BP Sara Duterte sa atin dahil biruin nyo una-una wala tayong pondo. Baon pa tayo sa utang. Tapos magiging presidente siya. Saan siya kukuha ng pondo? Sobrang hirap na magiging kalagayan ni BP Sara Duterte pag naging presidente siya. Dahil sobrang baon na ho ang Pilipinas sa utang at wala na ho tayong mga pondo. Tapos ito may balita pa na nasisimutan tayo ng pondo sa oras na bumaba sa pwesto si Marcos or mamatay si Marcos Jr. Ganong kalala. O baka may magtanong dyan, Jay, kapag si BP Sara naman ay na-impeach at namatay si Marcos Jr., sino ang papalit? So siyempre nandyan, isa sa mga gustong mangyari ng mga dilawan na makaakyat, etong si Senate President Tito Soto. Kapag sa oras na ma-impeach si Sara, aakyat si Soto. Pag sa oras na mamatay si Marcos Jr. or bumaba sa pwesto, si Soto na ang magiging presidente ng Pilipinas. Tingnan nyo naman pinagagawa ni Soto ngayon. Papagkakatiwalaan ba? Parang parehas lang halos sila ni Ping Lacson na tutang-tuta talaga ang datingan. Bataan talaga ang datingan nila kay Marcos Jr. Kaya nga sabi ko, alam nyo, nung nalaman ko yung balita na ayan nga, katulad niya ipapalitan or ipapalit si Recto bilang presidente kay Marcos Jr. Tangina, sabi ko, grabe talaga tong mga hype na to. Ipagkakatiwala. Kaya hindi na talaga din malabo mga banateros, mga kabiyaya. Hindi na rin talaga malabo na kontrolado na tayo ng mga Amerikano. Kontrolado na tayo ng mga makakaliwa. Unang-una, mapapansin nyo halos kapag may nahuhuling mga makakaliwa sa mga bulubundukin, anak ng teteng, nililigtas ng administrasyon. Nililigtas ng mga
matataas na posisyon diyan sa gobyerno natin, 'di ba? Pero kapag yung mga sundalo natin, mga kapulisan natin namamatay, wala silang pakialam. Pero pag mga adik at mga kaliwa ang namamatay, aba, concern na concern sila. 'Di ba? So doon mapagtatanto natin na talagang pwedeng isa sa mga leader ng mga makakaliwa ang kumukontrol sa bansa natin. At isa pa yan yung mga Amerikano na yan. Ang tindi, biruin mo, ang dami na hong EDCA site dito sa Pilipinas dahil kay Marcos Jr. O ngayon na nagka-crazy sa gasolina. Eto, tanungin ko yung mga vlogger dyan. Ba't hindi nyo masagot-sagot na kung may crisis ba o wala sa Pilipinas? Diba sinabi ng palasyo wala pa daw crisis? O ngayon tanungin namin kayo, paano masusolusyonan ng palasyo itong pagtaas ng gasolina at mga bilihin sa bansa natin? First time ever to kauna-unahan sa Pilipinas na tumaas ang gasolina ng ganito kamahal. Anak ng teteng, meron na ngayon ng 150 per liter. Yung manok, yung karne, yung gulay, dumoble na rin ng taas ng presyo. Diba? O ngayon, asan nyo Amerika na ipinagmamalaki nyo na diba ayaw nyo sa China? Kasi sabi nyo sa Amerika, kaya asan ni Amerika na pinagyayabang nyo natutulong sa atin? Diba wala? So ibig sabihin, sa madaling salita, yung usapang zero tariff ng Pilipinas at ng Amerika, putangin na isang malaking deal lang pala talaga yun. Diba? Isang malaking deal ni Trump at ni Marcos Jr. yun. Si Trump, hindi natin masisisiyan si Trump dahil talagang ugali na ng mga Amerikano na manggamit. Oo, ang mga ugali ng mga Amerikano, manggamit na manggamit yan. At kung magbibigay man ng tulong yan, di hamak na mas malaki ang makukuha nila sa'yo. Di hamak na mas triple ang kapalit niyan kapag tumulong sila. Kaya nga, sa totoo lang yung mga todo po sa Amerika ngayon, putahin na nyo. Kapag sa oras na alilain na tayo ng ng mga Amerikano, dapat kayo kayo yung unang lagyan ng tali sa mga leg, mga hayop kayo. At ito pa pinakamasama dito, mga banateros. Sa sobrang kademonyuhan ng administrasyon, sa sobrang kademonyuhan itong mga to, baka ibenta na lang yung bansa. Kasi etong bansa natin ang kauna-unahang, ang nag-iisang bansa na nandito na ang lahat. Andito na lahat sa atin, pero sobrang hirap pa rin natin, di ba? Andito na lahat sa atin. Kaya may posibilidad na kapag sa oras na dinapuan na naman ng kademonyuhan etong si Marcos Jr., baka bukas sa makalawa, ang Pilipinas ay sakupin na ng ibang bansa at magulat na lang din tayo ng bansa natin ay nakabenta na. Sa sobrang kagahaman nila ng pera. Yan sana rin. Pinapanalangin ko yan kay Ama na wag sanang mangyari yan. Dahil sobrang kawawa nung mga kababayan natin, sobrang kawawa nung mga senior citizen, sobrang kawawa nung mga kabataan na mawawala pang muwang dito sa nangyayari sa bansa natin. Sobrang, alam mo yun, sobrang naaawa ko sa mga kababayan natin kung gaano yung dadanasin nila na hirap ng buhay sa oras na alilain tayo ng ibang mga bansa. May posibilidad na mangyari yan na ibenta tong Pilipinas natin. Ibenta tong bansa natin. Una-una, yung bansa natin matatawag mo ng palubog na. 'Di ba? Palubog na yung bansa natin kasi una-una wala tayong pondo. Baon na tayo sa utang. O ano pa bang kakainat na nitong bansa natin? Depende na lang kung mga Duterte na ulit ang maging presidente, maitutuwid nila katulad ng sa Davao. Walang pondo ang Davao, pero wala ring utang. 'Di ba? Walang pondo ang Davao, maraming proyekto, maayos ang Davao, pero ang pinakamaganda doon, walang utang ang Davao. So ganun ang posibilidad na gawin ni VP Sara Duterte bilang isang presidente sa bansang Pilipinas. No? Dahil ngayon nga talaga sobrang
Kaya nga, alam nyo, habang naiisip ko yan na may posibilidad na ibenta tong bansa natin na sobrang kagahaman ng mga demonyo dyan sa gobyerno. Puta na, kawawa tayo dyan. Kaya nga dapat hanggang ngayon putulin na or itigil na tong ganitong gawain ng mga demonyo dyan sa administrasyon. So yung mga barateros, mga kabiyaya, kayo po ba? Ano po bang masasabi nyo rito na ipapalit si Ralph Recto bilang presidente ng Pilipinas kay Marcos Jr.? Dahil si Marcos Jr. Mukhang hindi na talaga kaya ng kanyang katawan, ng kanyang nararanasan ngayon na karamdaman. At ito, yung pagpapalive coverage sa pagpapacheck up ni Marcos Jr. Kayo po ba ay pabor? Comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan. So yun, ulitin ko, ako po si Jay Guevara, isa sa mga Banateros Brothers. Maraming salamat sa pagsuporta nyo sa mga kasamahan ko, kay Labanat Bay, Cocholi, Boss Dada, Master Judea, Paring RJ, and Sir Jack. At isubscribe nyo na rin po si Tabak Farmer at si Boy Sardinas, Calso TV, at iba pang mga DDS vloggers. At syempre, maraming salamat din sa suporta nyo sa SMNI, kay Pastor Apollo Siki Buloy, sa pamilyang Duterte. So, thank you talaga. Kung ano man po yung komento nyo, yun po pala, pakipollow na rin po ng Facebook page ko na JG Banateros at ang aking TikTok account na Jay Guevara. So, i-search nyo lang dyan, lalabas po yan. At ayun, i-comment nyo na lang po dyan sa comment section kung anong po yung inyong mga opinion sa mga napag-usapan natin. So, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye.